Ipakilala ko sa inyo si Chari Vergara. 36 years old na siya ngayon, pero nung 11 years old siya, grade 6 pa siya dito sa Claret, sa Sumisip. Isa siya sa mga nakidnap ng Abu Sayyaf at dinala sa Puno Muhajir. Karangalan ko na i-share ni Chari ang kanyang karanasan at para ma-recognize din ang mga kapwa niya survivor sa lagim na pangyayari na yon. And para ma-share din niya kung ano yung pagkatao rin ng kanilang father director noon, the late Father Roel Gallardo. Okay, Chari, pakikwento mo yung naging karanasan mo. Ano po namin dun, sana yung pagkidnap namin. Grabe talaga yung hirap namin, yung dinara namin, yung paghirap. Tapos yung pag-kidnap namin, hindi namin na ano, kung buhay ba kami o ano. Hindi nala po kami sa, sa Puno Muhajir. Marami kami mga stages. Hindi namin alam kung mabubuhay ba kami noon o ano ba. Kasama po namin si Father Roel Gallardo. Nagsama po kami dito sa Tumabong hanggang doon sa Puno Muhajir hanggang pag-rescue namin. Doon po nakilala ko si Father Roel sa Puno Muhajir. Kami, ilang buwan kami doon. Nagkasama kami. Kita namin kung paano siya binugbog, paano siya tinurture ng mga Abu Sayyaf. Hanggang sa paglabas, kasama namin siya. Yung hirap na dinanas namin doon, yung pag ano ng mga Abu Sayyaf, yung binubombahan na kami sa Puno Muhajir. Hanggang pag alis namin ng Puno Muhajir kasi ano na ng mga sundalo. Hindi namin alam kung saan kami nag-ano doon. Marami po kaming kasama doon. Sige nga, Chari, ikwento mo nga muna, di ka, taga dito ka, Tumahubong. Opo, taga dito po. Ikwento mo nga muna na ikaw ay isang grade 6. Opo. Ikwento mo nga yung buong pangyayari. Ako po, isang grade 6 pa ako noon. Estudyante pa ako ng elementary. March 20, 2000. Nag-plug po kami noon. Tapos biglang nagkagulo na may pumasok. Akala namin sundalo kasi naka-uniform sila. Hindi namin alam na yun na pala yung Abu Sayyaf. Pinapasok niya kami sa classroom. Doon kami. Yung ibang mga estudyante hinihila na po ng mga bandido. Ako po, nagtago po ako sa sa isang table. Nagtago po ako sa isang table, tapos nakita po ako ng isang bandido. Hinila po ako palabas. Nang late mo pa nun. Ano ka? Oh, maliit 11 years old. Opo, dalawa kami ng kapatid ko. Hinila po kami ng mga bandido din na kami sa likuran ng paralan ng elementary. Doon kami nagdaan sa likod ng elementary. Hindi pa namin nakita yun si Father Roel Gallardo na kinuha pala siya sa Claret kasi iba kami, elementary kami, siya sa high school. Doon na kami nagkakita ni Father Roel yung nasa na kami, yung nasa parang ilog, doon kami tinipon lahat sa may ilog. Hanggang dumating kami sa sa kampo ng mga Abu Sayyaf sa Puno Muhajir. Doon kami nagkita. Doon na. So, pero sige, ikwento mo nga, sino ba si Father Roel noon dito sa mundo nyo sa Claret? Si Father Roel dito ay isang director ng Claret High School. Isa siyang director.
Tapos respetado nyo siya. Opo. Baga, gaano kamahal ng mga estudyante at ng mga teachers at ng community si Father Gallardo? Mahal po siya ng mga ano namin dito, ng mga tao dito, ng mga community ng mga ano. Respetado po siya sa lahat ng mga ano, tao dito. O sige, simulan natin yung naging ilang buwan kayo kasi. Medyo napakabigat kasi nitong dinaanan mo bilang batang-bata ka eh. Magkasama kayo ng kapatid mo? Opo. Sa buong ano niya? Opo, buong pangano, kasama ko po yung kapatid ko. Sige, ikwento mo nga, tumakas na kayo. Dala-dala kayo. Oo, hindi na ako yung ano, gabi yun kasi, ayun na, nagano na yung mga military, inatak na yung ano, yung Puno Madje. Gabi kami umalis nun. Hindi, ano muna kayo, yung mula Claret muna, isa-isa, dahan-dahanin natin yung kwento mo. Ng Claret, kasama-kasama ko po yung kapatid ko, kami lahat. Nakuha kami dito alas mga umaga. Nakarating kami sa Puno Madje gabi. Kasi ang Puno Madje, hindi naman ganun ka, pero siyempre naglalakad kayo. Hindi kalayuan dito ang Puno Madje. Wala kaming kain. Yung inim namin, yung ng kalabaw. Yung kung sa baga sa Bisaya yung tanan ng kalabaw. Yung ihi niya? Hindi, yung tubig ng ng kalabaw pangpainom sa kalabaw. Yun ang ininom namin. Hanggang kami sa nakarating kami dun sa Puno Madje. Hirap yung hindi kayo duman ng yung kalsada, hindi. Parang bundok na ganito talaga katuktok. Tapos magano lang kami ng yung parang kung sa baga sa pa yun, Balagon. Yun ang guide namin. Para makakyat kami sa bundok. Ang liliit nyo na bata nun. Ikaw, 11 years old. Yung kapatid mo, ilang taon? Yung kapatid ko, 9. So anong kwan niya nun? Karamihan sa inyo kasi elementary. Opo. Puro bata. Tsaka teacher, di ba? Opo. Pero ikaw nun, anong kwan mo nun? Sobrang... Of course, alam natin, pero gaano katindi yung mo na nun? Natibahan naman sarili namin. Wala naman kami magawa kung kasi andun na kami. Dasal lang yung namin, dasal na lang. Yung namin, magdasal na lang kami. Iyakan, siyempre. Opo. Walang tigil pag-iyak. Hindi namin alam kung buhay ba kami o ano. Kasi napakabata mo para daanan yon. Opo. Ano sila? Violente, brutal? Hindi naman sila nananakit sa inyo nung naglalakad? Hindi naman po. Hindi naman po nananakit yung mga bandido sa amin. Kaya doon kami, matagal kami doon. Hindi kami nakaranas ng binanala kami, napinla kami, hindi. Pero yung mga matatanda, yung teacher, yung mga talaga nila, sinasakpan. Pero kami mga bata, wala po. Sige. Pag akyat nyo ng Puno Madje, saan kayo pinaglalagay? Doon sa may na sila nakulungan. May ginawa na sila? Opo. Kasi di ba ginawa talaga nila yung kampo nila talaga na gano'n katindi, di ba? Opo. Tapos doon na kami may Pagdating namin doon, nilagay kami agad sa yung may kulungan na doon. Ginawa na nila. Separate yung mga lalaki, separate din yung mga babae. Doon kami nilagay na doon. Ilan kayo na galing, kasi di ba nagsama-sama na lahat yung hostage doon, di ba? Ilan kayo galing Claret? Hindi ko na po natandaan kung ilan kami doon. Pero si Father Gallardo, ilang bata? 20? Kasi 54 kayo lahat doon. 22 ata yun, hindi ko na parang 22 ata kami mga estudyante nun. Kasi meron pa silang kinuha sa ibang lugar, di ba? Wala pa silang nakuha sa ibang lugar ng mga estudyante. Dito lang sa Tumahubong sila may pinakuha na estudyante. So, sige, nilagay kayo, pinaghiwalay. Opo. Batang babae, kasama yung matandang babae, Opo. Lalaki. Opo. So, ano nangyari na? Kasi hindi pa nagsisimula yung binobomba kayo doon noon, hindi pa. So nung unang araw nyo doon? Yung unang araw namin doon, hindi pa kami pinalabas. Hindi pa kami pinalabas. Kami ng 2 days. Pinapalabas na kami ng mga bata lang. Pinapalabas saan? Doon sa nila? Yung saan kami kinulong. Pinalabas kami, pinapalaro kami. Pero yung mga bata lang. Kayo? Opo. Pinapalaro kami. Kayo naman naglalaro? Opo. Talaga? Opo, pinapalaro kami ng mga bandido. Pero yung mga matatanda, hindi talaga pinapalabas.
Pero naglalaro din kayo. Opo. Talaga. So, maluwang yung kampo nila, di ba? Sa taas Opo. ng puno mo, Haji. O sige, ano mo nga, bata ka pa nun. Pero anong maalala mo na layout ng kampo nila? Laki yung ano nila, malawak yung kampo nila. Malawak yung kampo nila. Tapos, marami din sila doon mga ano, may pamilya din sila doon. Ah, May pamilya din sila doon. Yung mga ano, yung mga busap, may pamilya din sila, may mga anak, asawa. pagkain nyo, paano naman? Yung mga unang araw? Yung unang araw, yung pagkain namin, ano lang, yung tawag nun yung magi. Tapos, ilagay sa isang palanggana, lahat na kami noon. No, bata na, ano na? Oo, matanda na bata, lahat kami. Yun na, sa isang palanggana yun. Lahat kami doon. Pero noon, di ba, ikaw noon, parang, siyempre takot na takot ka, pero anong buwan mo noon? Doon nung maalala mo pa yung, paano buhay mo, parang, paano, ano ba to? Ganon. Alam mo yung hostage kayo, di ba? Opo. Eh, sabi na, papauwiin na daw kami. O, sabi ng mga ano, huwag kayo mag-alala, makauwi din kayo. Ayun, nag-asa kami na papauwiin kami kasi wala pa sa ano namin nun, wala sa isang nga, ano talaga yun. Sabi na, papauwiin lang daw kami. Wala din kami magawa. Sabi na, bukas uwi na kayo. Nagtaka kami, bakit? Nagtanong kami, sabi mag-uwi na kami, bakit ngayon? Wala pa. So nung ganon, hindi man kayo sinasaktan Hindi po. ang mga bata. Pero yung sa matanda, alam nyo, Matanda, inano talaga sila, sinasaktan. Yung kasama namin yung ano, yung teacher, yung yun, sinasaktan yun. Sinasampal. dahil, Sa ano, sa pagkain. Kasi may ano man yun, yung biskuit na sa lata. Para sa mga bata yun. Tinago man niya. Tapos nagtanong yung ano sa amin, nakakain ba kayo ng mga biskuit? Sabi namin, hindi. So may binigay daw sila na biskuit. Na kinuha man dun sa ano, yung sa teacher. Tinago niya, yun, sinampal siya. Bakit daw, di daw para sa ano, wala para sa mga bata lang daw yun. mga sina Father Gallardo, nakita mo bang sinasaktan din naman? Doon talaga sa mismo, nakita talaga namin na sinasaktan talaga si Father. Oops! Bakit? Bakit siya ang sinasaktan? Kasi ganito kasi yun, no? Yung last, parang nagmimisa si Father ba? Nagdasal. Nagmimisa siya sa taas. Opo. Doon sa ano, sa loob ng ano, yung saan kami nilagay. Kasi marinig lang kasi parang si Father, yung ano, parang ano lang tabla yung ina namin. Tapos nagmisa din si Father, nagdasal siya. Tapos narinig ng ano, ng bandido. Ayun. Kinuha siya, binugbog siya. Bakit na siya nagdasal? Na doon, sinuntok na yung ano, ni Father, yung mata niya. Marami na siyang pasa sa mukha niya. Kasi karamihan ng na hostage na kasama mo ay mga Kristiyano. Opo. So si Father Gallardo talagang, anong sinasabi niya? Magdasal tayo. Opo, yan ang sinasabi niya, magdasal tayo, huwag tayo mawala ng pag-asa. Isa lang yung makakatulong sa atin, kundi yung sa taas, yung Panginoon lang, magdasal lang tayo. Yun ang laging ni Father sa amin. Sa mga bata, sa mga kasama namin, mga magdasal lang daw. Dasal lang daw. Kasi nakakausap niya kayo. Dahil yung mga bata, nakalabas kayo, nandun lang kayo sa labas. Opo. Pero nakakalipat-lipat ba siya sa mga... Hindi po. Doon lang talaga Paano siya. niya kayo nakakausap? Parang yung boundary lang yung parang tabla, yung nakadikit na gano'n. Tapos may ano yung ganun kabutas. May butas na ganyan ka ano. Parang rehas lang ba? So na ano niya kayo? Oo. Makausap niya kami. So kayo naman, yung maririnig nyo yung boses ni Father Gallardo bilang mga bata, ano naman yung kanyo nun? Ano yung sa inyo? Ano yung... Di ba? Siyempre, late mo pa na. 11 years old, 9 years old yung kapatid mo. Bata talaga kayo. So, ano nun, maririnig nyo yung boses niya?
Magsabi lang sa amin na huwag lang kayo mawalang pag-asa, magdasal lang tayo. Makakauwi din tayo. Yun lang yung sinasabi niya sa amin. Ilang araw nung maramdaman mo na parang matagal pa kami bago makaalis? Ano yun? Ilang araw bago mo mukhang matagal pa kami bago paalisin? Yung ma-realize mo, di ba? Naniwala pa kayong dati na papalabasin kami. Pero hindi naman pala agad-agad. Ilang araw yon bago sa'yo na natanggap mo na mukhang hindi pa kami papaalisin dito? Yung may nagsabi mo yun sa amin na maghintay lang kayo, makalabas din kayo pag mag-negotiate daw si Ruben Padilla, palabas din daw kami. Hanggang umabot ng mga malapit na mag-isang buwan, wala pa man. Tapos wala na talaga tayong pag-asa na makalabas. Kailan nagsimula yung, di ba, pinuputukan na eh. Nagdesisyon na kasi yung military noon na putukan na yung kampo. Oo. Atakihin na. Di ba, nagsimula ng bombahin yung kampo. Opo. Anong naramdaman mo noon nung binobomba na yung kampo nandun kayo sa loob? Takot. Hindi naman takot na yung namin. Takot. Hindi namin alam kung mabuhay ba kami o ano. Ikwento mo nga yung nararamdaman. Yung yung dagundong ng bomba na. Kasi although maganda yung nila, di ba? Kakapal yung kanilang cover. Pero ikwento mo nga yung. Yung nagsimula yun ng bomba ng pinaalis na kami doon sa mga bata. Pinaalis na doon sa saan kami yung saan kami kinulong. Pinaalis kami doon, nilagay kami doon sa parang barak na yung tunnel, yung nasa ilalim ng lupa. Yung makapal ng mga barikid nila, doon kami nilagay. Kasi dati hindi pa kayo doon, yung mga running trenches o underground trenches. Dati kasi doon kayo sa sa taas lang. Sa taasan talaga po. So hindi yung underground pa. Hindi pa. So nagbomba na. Yung nagsimula na ng bomba, mga bata pinasok doon sa yung parang tunnel nila doon sa doon kami lahat yung mga bata. Pero yung mga teacher, yung mga lalaki, doon lang talaga, hindi sila father, hindi talaga pinalis doon. Nandun pa rin sa taas habang nagbobombahan. Opo. Hindi sila yung mga lalaki. Kitang-kita nyo yung yanig na yanig. Hindi kayo, medyo kahit paano may protection yun, di ba? Na sa taas. Pero yung sila, talagang walang yan. Anong kwan mo nun na parang ikaw nun, ano ba to? Kung ikaw, anong nasa utak mo na nun nangyayari na yung dumadagundong na yung mga bomba? Hindi namin alam kung ano ba talaga yung. Sige. Na yung dumadagundong na yung bomba sa yung binobomba at binobomba na kayo, batang-bata ka. Ano na yung nararamdaman mo ng mga panahon na yon? Takot yung namin doon. Alam kung takot na lang yung nasa isip nun. Pero sino na lang nagpapalakas sa inyo nun? Nakakapagsalita ba si Father Gallardo pa? Hindi na po. Kasi malayo naman sa amin. So kayong mga bata na lang magkakasama? Opo. Kami na lang. So paano? Hiyawan kayo? Ganon? Anong pan nun? Alam ko gaano kalakas kasi ang bomba. Iyakan, sigawan na talaga. Iyakan yung mga kasama kami. Mag-iyakan na kasi yung bomba na sa namin pag yung bomba, parang ba talaga, impact talaga yung Yun, wala na, sabi namin, wala na, magyakapan lang kami ng kasama namin mga bata. Wala nang sabi sa amin na gito kasi kami na naman yung nasa sa loob ng parang tunnel kasi yung mga lalaki na yung mga teacher doon, hindi man pinapasok dun sa yung sa tunnel nila, hindi man. So nandun lang sila Opo. Grabe yung nadaanan nyo na yan. Tapos, ikaw noon, parang hindi ka ba, mataas pa rin pananampalataya mo na makakasurvive pa kayo? Opo. Dahil ano yung mo noon na,
mabubuhay pa rin kami, ano yung naglalaro sa utak mo noon? Yung may awa din ang Diyos na makaano kami, na maka-survive kami. Bigyan pa kami ng pangalawang buhay. Maalala mo ba mga mukha ng mga classmate mo karamihan? Di ba? Schoolmate mo di ba? Wala namang foreigner, puro taga dito di ba? Opo. Maalala mo yung mga mukha nila, and then ngayon, 36 ka na. Sila ngayon, mga 30, 40 na yung iba siguro. Maalala mo yung mga mukha nila na Opo. Anong nangyari na nung atakihin na ng Rangers yung Hindi nyo alam ko na sinong sundalong atake. Yan, mga Scout Ranger yon. May suicide squad nga kami. 5 ang namatay sa amin dyan. Nung pag-atake na nung gabi, naramdaman nyo na inaatake na ba kayo? Opo. Sige, ikwento mo nga yung gabi na yon. Yung pagtakas nyo na. Yung gabi na yun, ginising kami ng mga busayap. Na alis daw kami doon. Alis kami, ginawa na namin yung mga, dala namin yung mga damit. Isa, may damit man kami, binigyan din kami ng mga damit. Kasi, di ba, naka-uniform kayo na binigyan na rin kayo ng damit nandun sa taas kayo. Opo. Kasi kuha na kami, naglakad na kami, hindi namin alam kung saan kami nagdaan doon. Gabing-gabi? Opo. So lahat kayo, lahat ng wala kayong iniwan na tao doon? Wala po. Lahat ng mga, binidnap, sabay. Sabay? Gabing-gabi? Gabi talaga. Pag gabi, lakad lang. Alas 12 talaga? Gabi, walang So nung mangyari yon, so anong kwan nyo? Ano to? O hindi pa kami ligtas? Hindi po. Wala pa namin doon. Magkano ba kami noon? Anong mga sapatos nyo noon? Wala po. Yung sapatos namin, naiwan na. Hindi namin alam kung saan. Wala na, paana lang. Opo. Paana lang. O sige, baba. Sige. Baba na kami doon. Nagbaba na kami maglakad. Walang mga tsinelas. Pag umaga, kami, pahinga. Gabi, lakad na naman kami. Si Father Gallardo na malakas pa. Ano pa yun si Father, pero wala na yung niya, yung mata niya. Marami na siyang yung sa mata niya. Black eye? Oo, opo. Talagang binubugbog siya. Opo. Akala ko binugbog lang siya nung ng mass. Hindi pala. Doon nagsimula yung binugbog siya yung Tuloy-tuloy na siyang Hanggang doon sa paglakad namin, sinisipa na siya. Dahil? Hindi na niya kaya na maglakad. Doon, sinisipa na siya. Ano pa ang maalala nyo doon sa pagtakas nyo na yan? Sa Lantawan. Hindi namin alam kung encounter. Ito na yung pagka-rescue sa inyo. Opo. So sige nga, ikwento mo nga yung na kayo na paano pangyayari yon? Yung sa Lantawan, paano kayo na-rescue? Naghiga, kami doon, nagkahiga. Tapos yung mga kasama ko, kami dito, parang hindi kami parang nagsiparit-siparit kami. May nagsigaw man na may nagsigaw. So ayun na, nagputukan na. Kami, kanya-kanya kaming gapang. Mga sundalo yun. Nagsigaw na lang kami ng mga hostage to. So, hindi na na-enkwentro na yung nila. So dapa kayo lahat? Dapa lang talaga kami. Dapa lang kami. Hindi namin alam, may natamaan na pala yung kasama namin, natamaan na pala. May natamaan sa inyo? Sa encounter, yung kapatid ko. Na mas bata? Opo. Saan tinamaan? Maraming tama dito sa kamay, paa, tsaka dito sa gilid. Babae, lalaki? Babae po. Nabuhay? Opo. Grabe naman. Grabe. Tinamaan yung kapatid mo. Ulit? Dito. Tamaan niya dito. Tapos dito sa paa. Tapos dito sa gilid. Grabe naman yan. Mas bata pa siya yun. Ikaw, 11 ka nga eh. Bata pa yun.
Tapos? Yan, sumigaw yung kapatid ko na tamaan daw siya. Tapos ginapang ko kasi parang magkadistansya kami ba? Ginapang ko, pagtingin ko, ano dito, tama na talaga, wala na. Sabi ko, patay talaga, matay talaga tong kapatid ko. Sinila ko na lang siya. Nibad ko yung ano, yung damit ko. Inano ko, ginamit ko yung damit ko. Hinalik ko sa kanya para hindi magano yung dugo. Inano ko, hinila ko na lang siya. Hindi ko na alam kung ano ba yun, hinila ko na lang siya. May, nakaano man kami sundalo. Nagsigaw ako. Hostage to. Ayun, hinila kami na hindi namin alam, sundalo ba yun, Abu Sayyaf. Basta wala na kami pakialam kung saan kami nakatakbo. Kasi gulo-gulo na. Opo. Hindi namin alam kung saan kami nakatakbo. Sundalo ba yun, Abu Sayyaf. Buti na lang nakaano kami dun sa mga sundalo. Doon kami nakatakbo. Kinuha kami ng sundalo, nilagay kami sa ano, yung parang, ano dun, yung parang payag na yun. Doon kami nilagay yung kapatid ko. Kami, nakuha na kami. Parang, ano na ba yung... Lahat na rescue na kayo? Opo. Yung ibang kasama namin, hindi namin alam kung saan na nagpunta. Kasi talagang kalat-kalat na. Kalat talaga. Hindi namin alam kung saan nagpunta yung ibang kasama namin. Ano, nalaman namin yung ano na may namatay na pala na kasama namin yung teacher. Na baril? Hindi namin alam sa encounter sila father. Ilan ang di ba doon din namatay na si father? Opo, doon na po. Hindi namin alam kung kaninong bala yun. Kaninong bala yung ano na... Hindi na, wala na. Hindi mo na maano yun. Kasi encounter na. Wala na eh. Pagkatapos noon, na-rescue na kayo, grabe siguro yung... Hindi ka makapaniwala siguro na nabuhay ka, no? Hindi po. Kasi naikukwento mo to ngayon, 25 years after na mangyari yun. Naalala mo pa, nababangungot ka pa hanggang ngayon? Minsan po. Minsan, bumabalik. Bumabalik sana pag, lalo na pag makita ko yung kapatid ko nga ganito. Makita ko yung kamay niya. Ito sa ano talaga to, sa encounter talaga ito, sa ano, may remembrance ka talaga sa ano natin. Sa pag-ginap natin. Yung kapatid mo ngayon, anong itsura niya? Hindi, pero anong kanya? Anong itsura? Wala na, yung ano niya, ito na lang yung kamay niya, yung ganun, parang, na ano ba? Na-disforma, ganun? Opo. Tapos? Yung paglakad niya, hindi na pantay, yung ano niya, kasi... Dito Opo. Rin. Parehong matindi yung dinaanan nyo, pero sa kanya kasi mas matindi dahil may bala talagang tumama sa kanya. Opo. Anong pasalamat mo ngayon sa grupo mo na kapwa mo maliliit na bata pa noon? Anong pasalamat mo kay Father Gallardo na buhay na yun? Nandito ka pa ngayon, 25 years. Buti nga nandito na tsambahan kita na nandito. Alis ka na, pabalik ka na sa inyo eh. Nandito tayo sa sumisip ngayon. Anong pasalamat mo? Salamat ako sa mga naka-rescue sa amin. Salamat ko sa amin mga rangers, mga sundalo. Kahit wala na yung mga kasama namin, dito pa rin kami. Lala pa namin sila. Hindi namin makakalimutan yung ano ni Father Ruel hanggang ngayon. Maraming salamat, Chari.